Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 11 May 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 37. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Ina-advance ko na nga ito ng basa para hindi lang tayo umabsent sa biyahe natin. Hindi tayo umabsent sa pagbabasa dahil babiyahe tayo. Okay. Pakisabayan ako ng basa. Tara na. Sumangguni si Hezekias kay Propeta Isaiah. Isaiah chapter 37 verse 1. Nang marinig ni Haring Hezekias ang kanilang ulat, sinira din niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot ng damit panluksa at pumasok sa templo. Verse 2. Tinawag niya si Eliakim, ang katiwala sa palasyo, at pinapunta ito kay Isaiah, ang propetang anak ni Amos. Pinasama rin niya ang kanyang kalihim na si Sibna at ang matatandang pari. Lahat sila'y nakadamit panluksa. Verse 3. Ganito ang ipinasasabi niya kay Isaiah. Ang araw na ito ay araw ng paghihirap, ng pagpaparusa at kahihiyan para tayong isang inang dapat nang magsilang ngunit hindi magawa dahil nangihina. Verse 4. Marahil narinig ni Yahweh na inyong Diyos ang sinasabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kanyang hari upang lapastanganin ang Diyos na buhay. Sana'y parusahan niya ang kalapastangan ng iyon. Kaya idalangin mo ang natitira pa sa bayan ng Diyos. Verse 5. Nang marinig ni Isaiah ang ipinasabi ni Haring Hezekias. Verse 6. Sumagot siya, sabihin ninyo sa inyong hari na ganito ang ipinasasabi ni Yahweh, huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Verse 7. Ito ang tandaan ninyo, padadalhan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya at hindi siya patatahimikin ng isang balita dahil dito. Pauwi siya agad at sa pamamagitan ng espada ay mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. Muling nagbanta ang Assyria. Verse 8. Bumalik nga sa Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala roon ang hari ng Assyria. Sapagkat, ulitin ko lang yung verse 5 guys. Nang marinig ni Isaiah ang ipinasabi ni Haring Hezekias, verse 6, sumagot siya, sabihin ninyo sa inyong hari na ganito ang ipinasabi ni Yahweh, huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Verse 7, ito ang tandaan ninyo, padadalhan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya at hindi siya patatahimikin ng isang balita dahil dito uuwi siya agad at sa pamamagitan ng espada ay mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. Muling nagbanta ang Assyria. Verse 8. Bumalik na si Lakis ang punong ministro at nabalitaan niyang wala roon ang hari ng Assyria sapagkat sinalakay nito ang Libna. Verse 9. Kaya doon siya tumuloy. Nabalitaan naman ng haring ito na lumabas na ang haring Tirhaka ng Ethiopia upang sila'y salakayin, kaya nagpasugo muli siya kay Haring Hezekias. Verse 10. Upang sabihin dito, huwag kang talinlang sa pinagtitiwalaan mong Diyos na nagsasabing hindi masakop ng hari ng Assyria ang Jerusalem. Verse 11. Alam ninyo ang ginawa ng mga hari ng Assyria na sa ibang mga bansa. Winasak silang lahat. Kayo pa kaya? Verse 12. Hindi na iligtas ng mga Diyos ang mga bansang winasak ng aming mga magulang. Nariyan ang Guzan, Karan at Resef. Nariyan din ang mga taga-Eden na nasa Tilasat. Nailigtas ba sila ng mga ito? Verse 13. At nasaan ang hari ng Hamat, na ang Arpad, ang hari ng lungsod ng Sepharvaim, ng Hena at ng Aiva? Verse 14. Kinuha ni Hezekias ang sulat na dala ng mga sugo at pagkatapos basahin ay pumasok sa templo. Isinangguno niya ito kay Yahweh. Verse 15. At siya ay nanalangin. Verse 16. O Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng Israel, lumikha ng langit at lupa, ang inyong trono'y nasa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa lupa. Dapat pala guys, ganito ang pinakabungad nating panalangin. Yung Isaiah chapter 37 verse 16. Okay, verse 17. Basta ninyo ang aming kalagayan at lingapin ninyo kami, narito ang liham ni Sennacherib na lumalapastangan sa inyo ang buhay na Diyos. Verse 18. Tunay nga, O Yahweh, na winasak ng mga hari ng Assyria ang lahat ng bansa.
Verse 19, sinunog nila ang Diyos na mga ito, sapagkat ang Diyos nila ay hindi tunay mga bato at kahoy lamang nagawa ng mga tao. Verse 20, kaya iligtas mo kami, Yahweh, o aming Diyos, sa kamay ni Sennacherib, upang malaman ng lahat ng kaharian sa lupa na ikaw lamang ang tunay na si Yahweh. Ang mensahe ni Isaiah kay Haring Hezekias. Guys, pakisabayan talaga ako ng basa na ng mata ko sa sobrang haba ng binabasa natin. Alam niyo bang mahigit na tayo 1 year nagbabasa ng Bible, di pa natin tapos yung Old Testament. Okay, ulitin ko lang. Ang mensahe ni Isaiah kay Haring Hezekias, verse 21, pagkatapos tumanggap si Hezekias ng sulat mula kay Isaiah na ganito ang sinasabi, dininig ni Yahweh ang Diyos ng Israel ang dalangin mo laban kay Sennacherib. Ulitin ko nga ulit. Verse 21 guys. Pagkatapos tumanggap, iniintindi ko kasi sa otak ko habang nagbabasa. Verse 21, pagkatapos tumanggap si Hezekias ng sulat mula kay Isaiah na ganito ang sinasabi, dininig ni Yahweh ang Diyos ng Israel ang dalangin mo laban kay Sennacherib. Hindi natin kilala si Sennacherib guys kasi sa generation natin malayo naman kasi tayo talaga sa Israel. Verse 22, at ito ang kanyang tugon, kinamumuhian ka ng mga taga-Zion, Sennacherib, pinagtatawanan ka at kinukutya ng Jerusalem. Verse 23, sino sa akala mo ang iyong iniinsulto at hinahamak, nilapastangan mo ako, ang banal na Diyos ng Israel. Verse 24, nilait mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, ang sabi mo sa dami ng aking karwahe, na akyat ko ang ituktok ng mga bundok, na abot ko rin ang kasulok-sulukan ng Libanon. Pinutol ko ang nagtataasang puno ng cedar at ang mga piling puno ng cypress, na abot kong lahat ang pinakamataas na lugar at pusod ng gubat. Verse 25, humukay ako ng maraming balon at uminom ako ng tubig ng mga iyon. Ang mga ilog at batis sa Ehipto, matapakan ko lamang ay agad natutuyo. Verse 26, dapat mong malaman na noon pang una ang bagay na ito ay matagal ko nang binalak. At ngayon pawang natutupad. Itinakda kong ikaw ang magwawasak ng matitibay na lungsod. Verse 27, mga mamamayay na wala ng lakas, nanginig sa takot at napahiya. Sila'y tulad ng halaman sa gitna ng parang mga murang dahoy na lantas sa araw, katulad na ay damo sa bubong ng bahay, hindi pa pinuputol ay tuyo na sa tangkay. Verse 28, lahat ng iyong gawin ay nalalaman ko, hindi lingid sa akin ang mga balak mo. Verse 29, dahil sa galit mo't paglaban sa akin ay paghahambog mong hindi nalilihim. Kaya ang ilong mo'y kakawitin ko at ang bibig mo'y lalagyan ng kandado at ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Verse 30, ito ang magiging palatandaan ninyo sa taong ito, ang kakainin ninyo'y bunga ng halamang dati nang nakatikim sa sunod na taon. Ang kakainin ninyo'y ang ani sa tutubong supling, sorry guys, ng halamang iyon. Ngunit sa ikatlong taon magtatanim na kayo ng panibago at ang kakainin ninyo'y ang ibubunga nito. Verse 31, ang mga nalabi sa Juda ay parang halamang muling mag-ugat at mamumunga. Verse 32, sapagkat may malalabi mula sa Jerusalem at may maliligtas mula sa bundok ng Zion, mangyayari ito dahil kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Verse 30, kaya ito ang pasya ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakalapit sa lungsod na ito, ni isang palaso ay hindi niya magagamit laban dito. Hindi siya makakalapit na may sandata o makakapagtayo ng tanggulan upang ito'y kupkupin. Verse 34, saan man siya magdaan, papunta dito, doon rin siya daraang pabalik. Hindi na siya makakapasok sa lungsod na ito sapagkat ganito ang sinasabi ni Yahweh. Verse 35, ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa akin at sa lingkod kong si David. Isaiah chapter 37 verse 36, ang pagkamatay ni Sennacherib.
Isaiah chapter 37 verse 36, nang gabing iyon pinatay ang anghel ni Yahweh. Ulit guys, verse 36. Nang gabing iyon pinatay ng anghel ni Yahweh ang may 185,000 kawal. Oh my God, so many. 185,000 kawal na taga-Assyria sa loob mismo ng kanilang kampo. Kinaumagahan, naghambalang sa kampo nila ang mga bangkay. Verse 37, dahil dito, umuwi na si Sennacherib at doon na tumira sa Nineveh. Verse 38, minsan samantalang sumasamba siya sa templo ng Diyos-Diyosan niyang si Nisroch. Pinatay siya ng dalawa niyang anak na tingnan mo guys, ang pumatay sa kay Sennacherib, dalawang anak niya. Okay, verse 38, minsan, samantalang sumasamba siya sa templo ng Diyos-Diyosan niyang si Nisroch, pinatay siya ng dalawa niyang anak na sina Adramelech at Sarezer sa pamamagitan ng espada. Pagkatapos tumakas sila at nagtago sa bundok ng Ararat. Humalili kay Sennacherib ang anak niyang si Esarhaddon. Bukas na itong chapter 38 guys. Bye everyone, God bless.